Napangisi si Eliza. Anong akala mo sa akin, Mr. Carlito? Tanga? Nang marinig ni Carlito na tinutukoy siya ni Eliza bilang Mr. Carlito at hindi ama, nalamig ang kanyang puso at parang gusto niyang nguyain ng kanyang dila. Palihim niyang minahal talaga si Eliza at hiniling niya na maging anak niya ito. Ngunit kumbinsido na siyang manloloko ang nanay ni Eliza. At anak si Eliza na isang bayarang lalaki. Eliza, hindi nakikipagbiruan ang mayor sa'yo. Minahal ka niya at gusto niya magkaroon ka ng kapangyarihan. Sabi ni Michael, Mr. Carlito, iniwan mo ko ng ilang taon at bigla mo kong tinawagan at niloko na biglang dumating na may banta sa buhay mo at gusto mo lang akong ipakasal sa iba. Sabi ni Eliza, habang inaalala kung paano siya pumayag na pakasalan ng anak ni Cordelia na si Tyrone matagal na ang nakalipas. At ngayon, gusto mong pakasalan ko si Michael? Naging robot na ba ako ngayon na walang pag-iisip? Na kaya mong kontrolin? Ang nakakapagtaka pa, hindi nga ikaw tatay ko, pero gusto mong gawin ko ang gusto mo, sabi ni Eliza kay Carlito. Saka tumingin kay Michael ng masama. At ikaw, hindi ka kailanman susuko sa isang walang kwentang dahilan. Trying to force your love on me. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Isa kang may sapat na gulang na may utak at may libo-libo pang magagandang babae. Bakit ikaw ay interesado sa isang babae na meron ng 6 na anak? Para sa isang lalaki at kasal na sa nakalipas na 3 taon? Tanong ni Eliza. Eliza, sigaw ni Michael. Sobrang insultong nararamdaman niya. Anong karapatan mong tawagin akong tanga? Kasi kung hindi ka tanga, hindi mo pipilitin ang sarili mo sa akin. Sapat ng pagiging mabuti ko sa'yo. Get some senses into your skull, sabi ni Eliza. Maging si Carlito ay natigilan na nakakausap ni Eliza si Michael sa ganitong paraan. Mula nang si Michael ang naging pinakamakapangyarihang tao sa North Hill, kahit siya ay kailangan mag-ingat sa sasabihin sa kanya. I love you, Eliza, pero hindi ibig sabihin noon na titiisin kong siraan mo ko. Pipirmahan mo ba itong marriage certificate? Tanong ni Michael habang kinukuha ang marriage certificate mula kay Carlito. Kinuha ni Eliza ang sertipiko ng kasal mula sa kanya at nagtanong, pwede bang kumuha muna ako ng pen? Sure, naglabas si Michael ng panulat mula sa bulsa ng kanyang suit at inabot sa kanya. Nagsimulang magsulat ng kalokohan si Eliza sa mga papel. Pagkatapos, pinunit niya ito ng walang awa. Hindi nagabala si Carlito na magsalita at tinignan niya kung anong maaring gawin ni Michael kay Eliza. Pumunta ang mga tao sa Civil Bureau para kumuha ng marriage certificate. Walang nakakuha ng karangalan na mabigyan ng marriage certificate sa bahay. Pero inabuso mo, Eliza. Bakit mo sinusubukan ng galit ko? Yumuko si Eliza, kinuhang mga piraso ng papel sa sahig at inipon yon pagkatapos ay tumayo siya at inihagis ito sa mukha ni Michael. Ngayon, lumabas kayo sa pamamahay ko. Galit na galit si Michael, hindi na niya napigilan ang galit, itinaas niyang kamay at sinampal siya. Naramdaman ni Eliza ang mainit na sensasyon sa kanyang pisngi. Siya ang kauna-unahang lalaki sa mundo na magtataas ng kamay para sampalin siya. Samantalang may nakasakay sa isang sport car na nanunod ng eksena at nang may nakita siyang sampal na dumapo sa pisngi ni Eliza. Nakaramdam siya ng nasampal. Pumikit siya ng ilang segundo. Binuksan ang pinto ng kotse niya at lumabas. Pagkatapos ay nagsimula siya maglakad patungo sa kanila. Nang makita ni Eliza ang lalaki, tumakbo siya papunta sa kanya habang tumutulong mga luha sa kanyang mukha at sumandal sa katawan nito. Umiiyak. Please, iligtas mo ko. Sinasaktan nila ako. Namulang mga mata ng lalaki para siyang halimaw na gutom sa dugo. Mariim nakakuyom ang kamao niya. Nang makita ni Michael ang lalaki, ngumiti ito at sinabing, Tyrone, anong ginagawa mo dito? Nagsimula siyang maglakad palapit sa kanya. Nang makarating siya sa harapan ni Tyrone, binato niya ng malakas na suntok ang bibig ni Michael, dahilan para matumba siya. Bumuluwak ang dugo sa kanyang bibig na bigla si Carlito. Maging si Eliza ay kinakailangang kumala sa katawan ni Tyrone. Nararamdaman niyang apoy na nagmumula sa katawan ni Tyrone. Sumigaw si Michael mula sa sahig na siya ay, sinuntok mo ko. Hindi siya makapagsalita ng malinaw dahil namamagang labi niya at naging pangit ang gwapo niyang muka.
Nakaramdam na sobrang sakit si Michael kaya tumayo siya mula sa sahig at sumigaw. Guard! Mabilis na tumakbo ang tatlong gwardya patungo kay Tyrone. Sinuntok silang lahat ni Tyrone hanggang sa sila ay tumigil sa paghinga. Ang kapaligiran ay nakaka-tense at nakakatakot. Hindi masyadong nagsama si Michael ng maraming escort dahil civil ang pagpunta niya sa bahay ni Eliza. Nang makita ni Michael kung paano madaling natalo ni Tyrone ang tatlong lalaki, natakot siya at mabilis na inilabas ang kanyang telepono sa pagtatangkang tawagan ang Inspector General ng Pulisya. Sinipa ni Tyrone ang telepono mula sa kanyang kamay at sinuntok ang kanyang tiyan, kaya umubo siya ng dugo. Muntik na niyang maubo ang bituka dahil mabigat ang suntok ni Tyrone. Pakaramdam ni Michael ay parang dahan-dahang gumagapang ang buhay mula sa kanyang bibig. Kailangan niyang iyuko ang kanyang likod upang patuloy na huminga. Masyadong matindi ang pananakit ng kanyang tiyan at bibig. Nagdududa siya kung makakalakad pa ba siya ng maayos. Sinong lalaking ito? Tinuro ni Tyrone si Carlito. Agad na nagsimulang umayos, pabalik si Carlito sa takot. Nagsimulang maglakad si Tyrone patungo kay Carlito na parang isang gutom na leon na naglalakad patungo sa kanyang nakulong na biktima. Bago pa man makaharap ni Tyrone ay naihinang matanda sa kanyang katawan. Inipit niya ang kanyang mga binti sa hiya at mabilis na lumuhod sa kanyang harapan. Please, wag mo akong suntukin. Hindi siya kasing bata ni Michael. Kung isang suntok kay Tyrone ay makakapagpaubo ng dugo kay Michael, tiyak nang gayong suntok ay mapapali sa kanyang baga at atay. Nagsimulang umiyak ang matanda. Hindi pa siya handang mamatay. Nagtaas ng kamay si Tyrone sa galit pero may humawak dito sa likod. Lumingon siya at nakita si Eliza. Umili si Eliza na may pagmamakaawa. Hindi niya kayang saktan ng ama. Ngunit sa panahong ito, nahirapan si Michael na kunin ang kanyang telepono at tawagan ang Inspector General ng Pulisya. Humigit kumulang 15 pulis ang biglang pumasok at maraming pulis ang nagsimulang bumaba sa pwesto dalang kanilang mga baril. Agad na dinaluhan si Michael at nakita kung paano may dugo ang kanyang bibig. Tinanong siya ng hepe ng pulis na dumating. Mr. Michael, sinong gumawa nito sa'yo? Yung bastardong yun? Tinuro niya si Tyrone. Agad na inutusan ng chief police ang kanyang mga tauhan na ituloy at arestuhin si Tyrone habang tumawag siya sa ambulance team upang agad na pumunta at tulungan si Michael. Huwag, sinubukan ni Eliza ang pigilan ang mga pulis na arestuhin si Tyrone, ngunit hindi sila nakinig. Please, respect yourself, miss. Sabi ng isa sa mga pulis na may masamang tingin dahil nakatayo si Eliza sa harap ni Tyrone. Na nagbabantay na maabot siya, lumayo si Tyrone sa kanyang likuran at naglakad papunta sa kanila. Ang dalawang kamay nito ay kagad ang inilagay sa likod at pinusasan sa kakinuha. Tumulong luha sa mukha ni Eliza. So, dumating ang panahon na madadakip si Tyrone ng mga pulis? Totoo na nare-respeto ka lang ng mga tao dahil sa halagang inaalok mo hindi dahil sa kung sino ka. Kung si Tyrone pang pinakamakapangyarihang tao sa North Hill, maglalakas loob ba ang mga taong ito na hamunin siya? Isipin pa ba nilang gumawa ng ganong pagtatangka upang siya ay arestuhin? Habang nakatayo si Eliza, dumating ang ambulance team at kagad nang dinala si Michael para magamot. Samantalang si Carlito ay napaupo sa sahig ng mahina dahil sa takot. Pinapanood kung paano nangyayari ang buong kaganapan. Pagod na pagod at mabaho na siya dahil sa hindi maiwasang pag-ihi niya sa katawan. Luhaan ang mukha. Bumaling si Eliza sa kanyang ama at galit na inakusahan. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Hindi siya pinansin ni Carlito at tinawagan ng mayordomo ng pamilya ni Buenavista. Nang sumagot ang lalaki, sinabi nito sa kanya, magpadala ka ng kotse para sunduin ako mula sa apartment ni Eliza ngayon. Sige sir, tugon ng mayordomo at binaba na niya ang tawag. Hayaan mo sabihin ko sa iyo to, Mr. Carlito. Wala kang karapatang ipakasal ako kahit kanino mo gusto. Bukod sa katotohanan na ako ay isang ina ng 6 na bata, hindi mo pa ako tinuturing na anak mo. Sa tingin mo'y magagamit mo ko para sa makasarili mong pagnanasa? Seryosong babala sa kanya ni Eliza. Hindi mo babayaran kung paano kita tinulungan sa maraming taon ng iyong buhay? Ibinalik ko na ito sa pamamagitan ng pagpapakasal kay Tyrone Alima noong nakaraan. Ano pang masasabi mo? Masakit at galit na tanong ni Eliza at lumayo sa kanya nang malapit na siyang makarating sa pintuan ng kanyang silid ay nagsalita si Carlito.
Sa tingin ko, dapat nating pag-usapan ang tungkol sa pagpapalabas kay Tyrone sa bilangguan. Tumigil si Eliza at lumingon sa kanya na may masamang tingin. Si Michael ang pinakamakapangyarihang tao sa North Hill at ako ang alkalde ng lungsod. More like ako ang susunod sa pinakamakapangyarihang tao pagkatapos niya. Si Michael o ako lang ang makakapagdeklara ng pagpapalaya kay Tyrone. Sabi ni Carlito kasamang isang ngisi. Sa pag-iisip, naisip ni Eliza na tsak na tama si Carlito. Ang Inspector General ng Pulisya hindi basta-basta magpapalaya kay Tyrone mula sa piyansa. Alinman kay Michael o Carlito ay kailangan mag-utos sa kanya na palayain si Tyrone. Ngunit ang mga taong ito hindi kailanman makakatulong kay Tyrone. So, sa tingin ko, alam mo nang iniisip ko, tanong ni Carlito habang nakatayo. Pakiramdam niya ngayon ay nanalo na siya. Parang nakahanap lang siya ng bagong magagamit niya para pilitin si Eliza na pagbigyan ng kanyang kahilingan. Ano? Tanong ni Eliza na nakakunot ang noo. Biglang huminto ang isang kotse at sabay na napatingin sina Carlito at Eliza sa direksyon ng sasakyan. Lumabas ang mayordomo ng pamilya Buenavista at mabilis na naglakad papunta kay Carlito. Sir, please come in. Tumango si Carlito at umiwas ng tingin sa kanya saka ibinalik ang tingin kay Eliza. Ako o si Michael ang magdedeklara ng paglaya ni Tyrone at yun ay magiging 1 buwan pagkatapos mong ikasal kay Michael. Sumunod naman si Carlito sa mayordomo at naglakad palayo. Ngumisi si Eliza, hindi mangyayari yun. Siniguro niya sarili at pumasok sa loob. Isang maikling katok ang dumapos sa kanyang pinto. Pagkaraan ng ilang segundo at saka dahan-dahang bumukas. Lumabas si Jane na may dalang 2 ice cream at sinabing, may dinaanan lang ako, sorry natagalan ako. Ayos lang, sabi ni Eliza sabay buntong hininga. Napansin ni Jane ang ekspresyon ng mukha niya at saka nagtanong, anong meron? Pakibigay na yung ice cream sa akin, hiling ni Eliza at inabot ni Jane ang ice cream sa kanya. Matapos niyang dilaan ito ng agresibo ay sinimulan niyang ikwentong lahat sa nangyari noong wala si Jane. Natigilan si Jane. So, naaresto na ngayon si Tyrone. Hay nako, napakasama nitong si Michael. Kailangan nating mapalaya si Tyrone sa lalong madaling panahon. Paano ito magiging posible? Tanging ang aking ama o si Michael lang makakapagligtas sa kanya. Sabi ni Eliza. Nais kong lumago talaga ang kumpanya natin. Makuha sana natin ang posisyon na pinakamakapangyarihang tao mula kay Michael. Sabi ni Jane at natahimik ang 2 babae. Natigilan si Eliza at hindi alam ang gagawin. May tumawag sa phone niya at kagad niya itong sinagot na makitang kapatid niya yon. Hey Ismael, nakarating na sa lahat ang balita ng pag-aresto kay Tyrone Aliman. May plano ka bang palayain siya? Wala, si Michael lang o ang tatay kung pwede magpalaya sa kanya pero pinipilit nilang pakasalan ko si Michael. Bago nila mapaalis si Tyrone, sabi ni Eliza. Natahimik sandali si Ismael tapos sinabi niya, isang tao lang naman ang makakatulong. Sino yon? Casper, ex-husband ko. Nagtatakang tanong niya. Oo, lalabas sila sa kulungan ngayong gabi kung kumpleto ng kanyang mga termino sa bilangguan. Maaari mo siyang kitain at kausapin, sabi ni Ismael. That jerk, ayaw na ayaw ko sa kanya. Ayaw ko makipag-ugnayan sa kanya. Gusto mo bang palabasin si Tyrone sa kulungan? O gusto mo siyang mabulok sa kulungan? Gusto ko siyang makalabas sa kulungan, kuya, putol ni Eliza. Di isang tabi mong galit mo at gawin mong sasabihin ko. Tip lang, si Casper Michael at si Tyrone ay dating matalik na magkaibigan. Noong high school days nila, ang dami nilang alam sa bawat isa na sila lang ang nakakaalam. Keep me updated, sabi ni Ismael. Sure kuya, sabi ni Eliza. Ibinaba ang tawag at binaba ang telepono. Kapatid mo ba yon? Tanong ni Jane. Oo, sinabi niya sa akin na makipagkita ako kay Casper at natutulungan niya tayong mailabas si Tyrone sa kulungan. Sabi ni Eliza. Napabuntong hininga si Jane. Sana nga gumana tong plano ng kapatid mo. Nang sumunod na araw, umupo si Eliza sa silid ng bisita ng bilanggo at sa isang iglap, dinala si Tyrone na nakaposa sa magkabilang kamay at binti. Sobrang sama ng pakiramdam ni Eliza ang makita si Tyrone sa ganitong paraan. Umupo si Tyrone at ngumiti. Hey Eliza, kamusta ka na? Ayos lang ako. Nakikita ko rin na hindi ka maayos kahit pilit mong takpanin ng ngiti mo. Tyrone, paano kita milalabas dito? Huwag kang mag-alala sa akin, mabubuhay ka lang. Kaswal na sabi ni Tyrone, para namang hindi big deal na nahuli siya. Inaresto ka ba? First time ko ito at sobrang nakakahiya.
Ngunit sa palagay ko, ang buhay ay may napakaraming hindi inaasahang bagay para sa atin. Sabi ni Tyrone at mabilis ni dinagdag. Eliza, kung masyado kang naistorbo, natatakot ako mawala ang sarili mong kagandahan. Napakaganda mong babae. At kung hindi ka mag-alala ay mas lalo kang gaganda kaya huwag kang mag-alala sa akin, okay? Ngumisi si Eliza. Alam ba ng lokong ito na mahal niya siya? Alam ba niya na siya ang ama ng kanyang 6 na anak? Wala akong pakialam sa kagandahan ko. Ikaw lang ang inaalala ko. At pakiusap, tigilan mo ng pagsasabi sa akin na huwag na mag-alala sa'yo. Napasok ka sa gulo na ito dahil sinubukan mo kong ipagtanggol. Pero sinasabi mo sa akin na huwag mag-alala? Oh, sabihin mo sa akin ang plano mo. Paano mo gustong makaalis dito? Tanong ni Eliza. Totoong wala akong plano. Kung makikita mo, wala na akong kapangyarihan. Wala akong kumpanya at hindi akong pinakamakapangyarihang tao sa North Hill. Lahat ng tao sa clan ko, galit sa akin at ang totoo niyan, simula nang dumating ako dito kahapon, hindi na ako binibisita ng asawa ko. Kaya kapag naisip mo talaga, malalaman mo na wala talagang nagmamalasakit sa akin. Bakit ako mag-aabala sa lugar na ito? May pakialam ako sa'yo. Talaga? Sobra. May kilala ka ba? Ismael ang pangalan? Wala. Sino siya? Napabuntong hininga si Eliza. Hindi na niya naalala si Ismael. Ano ba namang buhay to? Naisip na ni Eliza habang nakatingin sa malayo. Lumingon ito sa kanya sinabing, kilala mo ba si Casper? Casper? Oo, siya ang bilangbong nakalaya dito kagabi. Nagkita kayo sa kulungan? Tanong ni Eliza. Yes. Sa totoo lang, sabay kami nag-dinner kagabi. Nang sinusubukan akong apihin ng ilang masasamang tao dito sa bilangguan, pinigilan niya sila at inalok na sabay kaming kumain. Mabait siya sa akin hanggang sa umalis siya. Paliwanag ni Tyrone. Kakaiba yun, bakit naging mabuti si Casper kay Tyrone? Well, sinabihan ako na isang tao makapangyarihang si Casper lang ang makakatulong sa'yo na makalabas sa bilangguan at dapat ako makipagkita sa kanya. Sabi ni Eliza. Napaisip si Tyrone tungkol dito at sinabing, well, sa tingin ko pwede mong gawin. Hindi naman magiging problema to sa'yo kung makipagkita ka sa kanya, hindi ba? Tanong ni Eliza. Siyempre wala, mabait siyang tao. Ani Tyrone, mamimiss kita at ipinapangako kung ilalabas kita rito sa lalong madaling panahon. Tumayo si Eliza at tumayo din si Tyrone. Ang pagtingin kay Tyrone sa ganitong estado'y labis na nagbibigay lungkot sa kanyang puso. Nang siya ay halos umiiyak, siya ay mabilis na tumalikod sa kanya at pumunta sa isa sa mga pulis na nakatayo at pinagmamasdan ng mga bilanggot ang kanilang mga bisita. Magkano kailangan mong ibayad sa iyo para masiguradong maayos siyang ginagamot dito? Tanong ni Eliza. $2,000, ma'am. Walang kahihiyan at matakaw na sagot ng gwardya. Tumango si Eliza at inabot sa kanyang $3,000. Natulala ang gwardya at mabilis nang tinago ang pera sa kanyang bulsa upang hindi ito makita ng kanyang mga boss o kasamahan at mangolekta ng bahaging mula dito. Ako ang captain dito. Sinisiguro ko sa iyo na hindi siya aapihin. Sabi ng pulis at umalis si Eliza. Nang makapasok na siya sa loob ng sasakyan, napansin ni Jane na kanina pa naghihintay sa kanya at nakaupo sa driver's seat na umiyak siya at saka sinabing, I'm so sorry Eliza, ilalabas natin si Tyrone. Mas lalong bumuhos ang luha sa mukha ni Eliza at mabilis niya itong nilinis. Magmaneho ka papunta sa bahay ni Casper. Okay, sinimula ni Jane ang ignition ng sasakyan at nagsimulang magmaneho. Makalipas ang ilang minuto, huminto ang kanilang sasakyan sa harap ng bahay ni Casper. Susundan ba kita o maghihintay ako dito? Hintayin mo ako dito. I'll keep you updated. Sige, bumaba si Eliza sa sasakyan at diretsong naglakad papunta sa entrance ng bahay. Lumingalinga siya sa paligid ng bahay at halos hindi kapanipaniwalang tumira siya dito kasama si Casper sa loob ng 3 taon. Pinindot niya ang doorbell at kagad namang bumukas ang pinto. Hindi niya alam kung lalabas si Casper o ang kanyang inang si Rowena. Buti na lang at si Casper yon. Si Casper ay nakasuot ng white silky shirt at black jeans na pantalon. Napakagwapo at ang cute niyang tingnan. Mahirap paniwala ang kalalabas lang niya sa kulungan kagabi. Eliza, nagtatakang tawag ni Casper. Hindi niya inasahang makikita niya si Eliza sa kanyang pintuan. Please, pumasok ka. Tahimik na pumasok si Eliza. Please sit. Bago pa maupo si Eliza, may lumabas na matangkad at payat na babae. Casper, sino to? May masamang tingin mula sa kanya. Si Eliza, sagot ni Casper sa babaeng payat. Anong ginagawa ng ex mo dito? Akala ko ba nanganak na siya ng 6 na bata para sa ibang lalaki at
Naka-move on na siya sa buhay niya. Galit na tanong ni Luz. Sinusubukan mo bang gumawa ng gulo, Luz? Inakit at niloko mo ko noon para makipagrelasyon sa'yo. Kahit alam mo may asawa na ako. Akala mo ba minahal kita dati? Hinding-hindi. Kaya itigil mo ng pag-arte na parang mahalaga ka sa akin, sabi ni Casper kay Luz. Ano ba? Kinakausap mo ko ng ganito dahil lang sa basurang ito? Tinuro ni Luz si Eliza. Kung maglakas loob kang tawagin akong basura ulit, tuturuan kita ng leksyon. Pigil ni Eliza. Eliza Buenavista, isa kang basura. Sabi ni Luz. Lumapit si Eliza sa kanya at binato siya ng isang malakas na sampal sa kanyang pisngi. Hindi makapaniwala si Luz. Casper, panonoorin mo lang ba na sinampal niya ako? Tanong ni Luz. Sawa na ako sa pangungulit mo. Umalis ka na sa bahay ko. Utos ni Casper. Ano? Nagulat si Luz. Tinawag ni Casper ang butler ng bahay upang kalad ka rin siya palabas at pagkatapos ay bumalik upang kunin ang bawat bagahe niya at inihagis do sa kanya. Agad na kinaladkad ng mayordomo si Luz palabas. Pasensya na doon, Eliza. Please sit. Sabi ni Casper at sabi ni Eliza. Sa totoo lang nagulat si Eliza sa reaksyon ni Casper. Gusto mo bang inumin o pagkain? Alok ni Casper. Please sit, naparito ako upang pag-usapan ng isang bagay sa'yo. Sabi ni Eliza at umupo si Casper. Please, go on. Hiling niya. Alam mo na sigurong naaresto si Tyrone. Gusto ko makalabas siya sa kulungan sa lalong madaling panahon. At sa tingin ko ikaw lang makakatulong sa akin. Hindi tumulong ang tatay ko at si Michael. Sabi ni Eliza. Kasal ka na ba kay Michael? Tanong ni Casper. No, never. Hindi ako ikakasal sa bastardong yun. Pilit niya ang sarili niya sa akin dahil lang sa childhood. Lovers kami. Ilang taon bang nagpakasal sa mga childhood lover nila? Tanong ni Eliza. Good, buti na lang hindi ka kasal sa kanya. Sabi ni Casper at nagpahinga ng maayos sa couch. It's good ha? Sana hindi mo sinasabing matulungan mo lang ako kung pakakasalan din kita. Tanong ni Eliza. Hindi ko gagawin yun. Hindi lahat ng lalaki katulad ni Michael. Nagbayad si Michael ng isang pulis sa kulungan para walang awa akong saktan at hindi mo maiisip kung gaano ako nagdusa sa kulungan. Hindi ko mapapatawad si Michael, sabi ni Casper. Oh, I see. So tutulungan mo ba ako? Pwede mo ba akong tulungang mailabas si Tyrone sa kulungan? Tanong ni Eliza. Yes. Merong mega company ng Aliman family, Buenavista family at ang family ko na gusto namin ipatayo pero hindi maumpisahan kasi kailangan ng pirma ko. Pero hindi ako pumipirma. Ang kailangan ko lang sabihin kay Michael ay mapipirmahan ko lang ito kung may ilalabas niya si Tyrone sa kulungan, sabi ni Casper. Maganda nga yon, pero bakit papayag kang gawin yon para sa akin? Ito lang ang may tutulong ko sa'yo dahil nasaktan kita noon. Ang laki na pagkakasala ko sa iyo at kung may babalik ko lang ang panahon, hindi kita lolokohin. Emotional na sabi ni Casper at tinawagan si Michael. Agad na sinagot ni Michael ang tawag pagkatapos ay dumating ang boses ni Casper. Nakalabas na ako ng kulungan. Alam ko, maikling tugon ni Michael. Handa na akong pirmahan ang mga dokumentong pinadala mo sa akin sa bilangguan. Ilang buwan na nakakaraan, sabi ni Casper. Natahimik sandali si Michael saka nagtanong. Bakit biglang nagbagong isip mo? Hindi naman nagbago ang isip ko. May isang kondisyon lang ako na dapat tuparin bago ko mapirmahan. Sabihin mo na, nainip na hiling ni Michael. Kung masisimula ni Michael ang pagtatayo ng gusali ng mega company ng 3 pamilya, kasabay ng kukuha lang niya kay Tyrone, hihigit pang kayamanan niya sa pinakamayamang tao sa mundo. Sigurado siya doon at hindi na siya makapaghintay. Palabasin mo si Tyrone sa kulungan, sabi ni Casper. Nababaliw ka na ba? Huling naalala ko, hindi kayo okay ni Tyrone. Anong ibig nito sabihin? Anong gagawin ni Michael sa naging kondisyon ni Casper kapalit ng pirma niya? Magawa kayang mailabas ni Eliza si Tyrone ng kulungan? Hanggang kailan kaya mawawala ng alaala si Tyrone? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.